Good evening po, Mr. M. Bago niyo po akong taga-pakilig, taga-pakinig. First time ko pong share ng aking nakakatakot na experience at sana mapili niyo po ito. Ako nga pala si Angelica. Nakatira po ako sa Cebu. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo ang aking experience sa sleep paralysis. Nagsimula po ito nung high school na po ako. Nang lumipat kami ng tirahan, gawa nang nasira ang aming bahay dahil sa bagyong Yolanda. Sa totoo lang po, hindi ko pa talaga gusto ang bago namin nilipat ang bahay na iyon. Gawa ng malayo po ito sa mga kabahayan at napapalibutan pa ito ng mga punong kahoy at kamaisan. Nakakatakot po, lalo na sa gabi. Nag-aaral po ako noon sa public school na di naman masyadong kalayuan sa amin. Walking distance lang po ito. Sa paglipas ng mga panahon, ay palagi na lang pong may nagkakasakit sa amin. Buwan-buwan. Minsan pa ay nagkakasabay pa po kami ng mga kapatid ko. Kaya sobrang naaawa ko sa aking ina. Hanggang sa nagkasakit ng malala ang kuya ko at namatay. Doon po gumuho ang mundo ko, Mr. M. Hindi na ako makapag-concentrate sa aking pag-aaral. Palagi akong absent, kaya hindi ako nakakasunod sa mga lesson namin. Kaya sobrang depressed ko na po nung time na yun. At pakiramdam ko, konting-konti na lang at susunod na ako sa kuya ko. Sobrang pagod ang nararamdaman ko at dito nagsimula ang lahat. Isang gabi, binangungot ako na tila may isang mataas na anino ng isang lalaki na nakatayo sa aking bandang uluan. Na parang nakatingin siya sa akin, ngunit hindi ko naman makita ang kanyang mukha. Pilit kong binuksan ang aking mga mata, ngunit hindi ko na ito magawa na. Pakiramdam ko, tumirik na ang mga mata ko, ngunit hindi ko pa rin makita ang kanyang mukha. Nakatayo lang siya at tumatawa. Dahil rinig ko ang boses niya na parang lapit-lapit lang nito sa tenga ko. Sobrang kilabot at takot ang inabot ko sa mga susunod niyang ginawa. Una niyang hinipo ang aking dibdib na tila hinimas-himas niya ito. Hindi ako makagalaw. Naramdaman ko ang mga kamay niya. Parang totoo ito. Hanggang sa sinakal niya ako ng napakahigpit at hindi na ako makahinga. Sumigaw ako ng napakalakas, ngunit walang boses ang lumalabas sa aking bibig. Rinig ko sila mama sa kabilang kwarto nag-uusap, ngunit hindi talaga ako makagalaw o makapagsalita. Kaya ang ginawa ko, tinawag ko ang Panginoon sa aking isipan. Nagdasal ako hanggang sa nagising ako. Ngunit ito pa lang simula ng kalbaryo ko. Nasundan pa ito napakaraming beses, Mr. M. Hinipo-hipo niya ang buong katawan ko, sabay ng malademonyo niyang tawa. Wala po siyang pinipili, mapagabi man o araw. Dinadalaw niya ako, kaya takot na akong matulog. Nilalabanan ko ang aking antok dahil pagod na akong makipaglaban sa kanya. Sabi nila, dahil daw yun sa stress. At totoo naman, dahil alam kong sobrang stress ko na dahil sa pinagdadaanan ko, dahil hindi naman ako ganito dati. Hanggang sa nag-college ako, ay dinadalaw niya pa rin ako. Ngunit kung noon ay nasa itaas siya, sa may bandang uluan ko, ngayon naman ay nasa ibaba naman siya ng aking mga paa. Bumagapang siya sa aking katawan at kanyang pinagnanasahan. Nakakasuka at nakakatakot ang demonyong anino na ito.
At mas lalo pa akong kinilabutan sa nangyari sa akin noong June. Bale, kakagraduate ko lang po nito ng college. Naalala ko, sa terrace ako natulog noong mga panahon iyon dahil gusto ko ang natural na lamig ng simoy ng hangin sa gabi. Hating gabi na nang nagising ako sa sobrang lamig na aking nararamdaman na nanonood sa buong katawan ko. Laking gulat ko na lang sa akin nasaksihan na ako'y ubod-ubad na nakahiga. Bigla akong naimasmasan sa aking antok. Hinanap ko ang aking mga damit at ito ay dari-dari kong sinuot. At biglang may naalala ko na nagdulot sa akin ng labis na takot at kaba nang maalala ko ang usapan namin ng ate ko sa umaga ng araw na iyon. Nagkwentuhan kami ni ate tungkol sa demonyong anino na iyon at sinabi ng ate sa akin, mabuti na lang at di katulad ng iba na nag-i-sleepwalk at minsan pa ay nagubad daw ng damit tuwing binabangungot. Sinagot ko naman kaagad siya na naku, sa awa ng Diyos ay kahit papano ay hindi ko kailanman naranasan yan. Napasign of the cross na lang ako. Kaya nang maalala ko ang lahat ng yan ay dali-dali akong pumasok sa aking kwarto. Pero hindi na ako nakatulog at hindi pa rin mawala sa isipan ko kung ano nangyari at paano nagkaganon. Ngayon lang ako nagising ng butubad at bakit pakiramdam ko may nakikinig sa aming pag-uusap nung araw na iyon. Hanggang dito na lang po at salamat. God bless po sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat. Kamusta kayong lahat? Isang mabilisang promotion lang po ng aking isa pang YouTube channel. Ito po yung Karimlan Urban Legend. More on urban legend, yung mga animated stories, yung mapapanood nyo rito. Please huwag kalimutan mag-subscribe, like, and comment para patuloy pa rin ako sa paggawa ng animation para sa inyo. Yun lamang po. Maraming salamat sa suporta. Magandang araw po. Avid fan nyo po ako. Matagal na since ng video nyo na napanood ko noon. Sana po ay mapili ang kwento ko. Tawagin mo na lamang po akong Kat. Naniniwala po talaga ako sa mga paranormal activities and different scenario na meron rito. Nangyari po ito nung palipat-lipat kami ng bahay noong 2020 hanggang sa mag-pandemic umalis na kami sa bahay na talagang pagmamay-ari namin. Noon dahil sa nagkaroon ng di pagkakunawaan ang aking lola at papa. Kaya naman ay napilitan kaming magrenta na lang ng bahay. Miski sa mga nalipatan namin ay mayroong mga kababalagan rin na kaming naranasan. Pero ang ikukwento ko ay yung nalipatan namin na kakaibang bahay na ngayon ay tinitirahan pa din namin na halos mag-isang taon na since January 2021. Dalawang palapag ang syura niya at paglabas mo ng gate, mga bahay, palengke at tindahan ni mama na may rooftop din. Sa bawat floor, may 4 na pinto na pwede mong rentahan. Pero yung available na kwarto na lang ay yung sa dulo ng second floor. Maganda talaga doon. May kita mo yung view ng paligid. Mahangin pa. Pag galing ka ng gate ng building, then pag-akyat mo sa second floor, terrace na siya or kumbaga front yard na ng bawat pinto. Halos okupado na yung mga kwarto, kaya okay na din. May mga kapitbahay na rin na nagsasabi na may mga kaluluwa sa residential building na to. Isang batang babae at lalaki. Siyempre, para matabay namin yung ganyang klaseng espiritu, ay nagpapausok kami ng insenso at nagdadasal
tuwing sasapit ang Martes ng hapon. Masaya naman dahil peaceful sa bahay nito. Pero yung dumating yung araw na nakita mismo ni na Mama at Papa yung batang lalaki. Gabi ng 2 AM nun. Lasing si Papa at nagtatalo sila ni Mama. Kami namang magkakapatid ay nagising at di makatulog. Nasa terrace na Papa nun at tanong ko sa kalapit na pinto. Nagwawalis ako nang makita ko silang nagulat. As in yung isura ni Papa. Galit nun. Kaya napalitan ng gulat at takot. Naglakad sila papunta sa gate palabas ng gusali. Pero bago ka makarating sa gate ng gusali, may hagdan doon papuntang rooftop. Noong mga araw na yan, di ko sila pinansin dahil nakatuon ako sa pagwawalis at sa nakita kong Mami na naka-plastic. Pagbalik nila Mama, isinara nila yung pinto ng bahay at nagkwentuhan sila ni Papa tungkol sa nakita nila. Dahil sa may pagkamarates ako, ay narinig ko. Nakakita pala sila ng batang halos sa 4 na taon na nakasandong puti, malusog ang pangangatawan at nakaitim ang shirt. Nagtaka daw sila ng gabi na yun dahil yung bata ay patungo sa hagdan, pa-rooftop. Wala din naman mga bata sa gusaling tinitiran namin, kundi mga kapatid ko lang at tulog na sila nun. Bawal din umakyat sa rooftop dahil nakalak yun at 2:00 pa ng madaling araw. Sinundan nila yung bata nang marahan nilang inilawan yung hagdan kasi madilim, pero wala silang nakita kahit anino ng batang lalaki. Nagtayuan daw yung balahibo nila at tumakbo papunta sa pinto namin. Halos mamutla na yung isura ni Papa nun. Pagdaan ng ilang buwan, ako naman siyang nakaranas ng kakaibang karanasan sa gusaling ito. Oktubre noon, naiwan kami ng kapatid kong 6 na taong gulang na lalaki sa bahay mga 8:00 ng gabi. Dahil malapit lang ang bahay ng mga tito ko sa nilipatan namin, ay kaagad naman pumunta sina Mama, Papa at 3 ko pang kapatid. Nag-chat ako kay Mama na bilhan kami ng kapatid ko ng makakain dahil nanonood kami ng TV. At gabi na nun, di ako sanay na lumabas ng gabi. Nag-reply naman si Mama ng sige. After ng mga oras na yun, nag-chat si Mama na nasa gate daw siya ng exit sa first floor. Doon na lang daw namin kunin. Bumaba kami ng kapatid kong lalaki sa first floor. Sobrang dilim doon. Halos parang tulog na ata yung mga tao or ayaw lang nila magbukas ng ilaw sa labas ng pinto nila. Habang naglalakad na kami noon, may malaking cabinet na kahoy na nakaharang sa daan. Halos kalahati na lang pwedeng madaanan, kaya nahihirapan kami. Paglagpas namin sa cabinet ay may ilaw na sa labas ng dulong pinto ng bahay, katabi ng malaking cabinet. Napalingon ako sa likod na parang may tao. Nakita ko may batang lalaki. Napatakbo. Galing siya sa gilid ng cabinet na nakaharang sa daan. Nakita ko yung sura ng kasuotan nito. Puting sando, itim na shirt, at malusog na pangangatawan. Halos nakita ko ito dahil nasinagan siya ng ilaw sa labas ng pintuan. Hindi ko na ito pinansin masyado. Mas sinuna ko yung pinasuyo ko kay Mama. Pagdating namin sa exit, kinuha ko ito agad at nagpasalamat. Umalis na si Mama nun at tumakbo kami ng kapatid ko paakyat sa second floor kasi natatakot na kami. Nag-message ako sa boyfriend ko dahil sa kakaibang nangyaring ito. Hindi ko na na-message si Mama dahil baka maudlot yung kasiyahan nila dahil minsan lang yun. Pagkalipas ng ilang linggo, nakalimutan kong banggitin kina Mama ang na-encounter ko
nung past few weeks dahil busy na din sa online school. Gabi ng mga araw na yon, nanonood kami ng TV. Nagkwento si Mama tungkol sa bata na nagpaparamdam sa gusaling nito. Nakausap niya pala yung babae na nasa katabing pinto ni Ate Angelica. Sabi nito, noon daw ay may iba't ibang elemento na ang palakad-lakad sa gusaling ito. Lalo pat may kaharap na hindi ganong kalakihang puno ng atis ang terrace namin. Noon daw ay may nakatira rito bago namin nilipatan, which is kilala namin, isang matandang babae. Kasama nito ang anak niyang babae na may anak na isang matandang babae rin. Nakasanayan na nila na laging natutulog sa terrace. Kumbaga naglalatag sila ng isang higaan at doon nagpapahinga tuwing gabi. Okay naman ang mga araw na pagtulog ng matandang babae sa terrace, pero isang gabi daw sa kasarapan ng tulog nito, may kumalabit daw sa matanda. Nagising ito at nakita niya ang isang batang lalaki na tinuturo yung rooftop na tila ba ay gusto nito na umakyat roon. Napasagot pa ang matanda na gabi na at natutulog ito. Saka niya lang na-realize na walang batang gagala sa mga oras na tulog na ang bawat isa. Napasigaw ito at takot na tila ba mahihimatay na. Nagising daw yung anak niyang babae at pinainom siya ng tubig. Hindi lang daw yun yung ilang beses na nagpapakita yung bata. Minsan niya ay nanggagaya pa ito ng itsura ng mga bata. Hindi naman daw yun nananakit. Gusto lamang nitong makipaglaro. Nang ikwento nito ni Mama sa amin ay natakot kami. Naikwento ko rin rito yung nakita ko last time sa unang palapag. Nagulat sila. At the same time, napaisip kung sino yung batang nagpaparamdam. Dahil sa tagal ng panahong tinayo ang gusaling ito, ay hindi pa pala ito napablessing at nadadasalan. Nobyembre 2021, nagpasya ang landlady na ipablessing ang bahay na ito. Nimbos kaming lahat upang mabless din ni Father. Naging okay naman ang mga nagdaang araw. Sumapit ang Disyembre 24, 2021, bisperas ng Pasko. Lahat ay nagsasayahan. Dito sa second floor, kami na lamang dalawa ng katabi naming bahay ang nagsaselebrate. Sa unang pinto kasi bakante na at wala nang umuupa. Sa pangalawang pinto naman, umalis ang mga tao upang sa malayong pamilya nila makisalo. Kami ng kapatid ko na si Jordan, Rian, yung boyfriend ko na si Ryan, yung GF ng kapatid ko na si Jarjar, at yung classmate ni Rian na may third eye. Kami lahat ay napagpasya na umakyat sa rooftop. Hawak ko yung susi ng gabi na iyon. 10:00 ng gabi. Pag-akyat pa lang namin ay kinilabutan na ako. Pumunta kami sa dulo at nilasap yung sariwang hangin. Napakadilim doon at walang ilaw. Flashlight na galing sa cellphone namin ang nagsisilbing ilaw na gamit upang makita ang daraanan. Masaya naman roon. Nagkuhanan kami ng litrato. Nakita ko yung bata kong kapatid na 4 na taong gulang na sumunod pala sa amin sa rooftop. Natakot ako na baka madapa or kung ano man ang mangyari sa sobrang dilim. Kinuha ko siya at dinala sa gate ng rooftop dahil may ilaw naman doon. Sumigaw na ako sa mga kasama ko na magsibabaan na dahil natatakot na ako. Nagantay kami sa hagdan ng rooftop. Nagdatingan na sila. Nilock nila ang gate ng rooftop. Saka bumaba patungo sa terrace ng bahay namin. Pagbaba namin, nagkwento yung classmate ng kapatid ko na si Rian. Nakakita daw siya ng batang babae doon
at niyaya siyang maglaro. Baka sa kanyang isura yung takot at namumutla. Pinainom namin ito ng tubig. Hindi lang pala yun ang unang beses na may nakita siya sa gusali. Sa gate daw, sa paradahan ng motor. May nakita siyang lalaki. Nakaupo ito sa motor. Duguan at basag ang mukha. Nang hihingi daw ito ng tulong sa kanya. Naawa kami sa classmate ng kapatid ko. Kaya nagpasya na lamang ito na umuwi at inatid namin. Sa ngayon, wala na kami nararamdaman na kakaiba at di na din nagpapakita yung bata. Malaking palaisipan pa din sa amin kung sino yung bata na yun. Yun lamang po, Mr. M. Sana po ay mapili ang kwento ko. Maraming salamat po at more blessing to come sa iyo. Okay, shoutout segment muli. Shoutout kay Chris Clemencio. Sabi ni Lucas Castel, shoutout po kasi ang ganda po ng video nyo at kapag kumakain ako o gumagawa ng project, lagi ko po kayong pinapanood. Sabi ni Marcel Jacquin, shoutout po sa next vid. Kayo po kasi paborito kong animator at narrator. Shoutout din po sa pinsan ko si Shine na Biglang kasi palagi po kaming nanonood at nakikinig sa mga videos mo. Baka po next time makapag-share na din po ako ng sarili kong karanasan. Sana mapansin lang po, pa-shoutout naman po ako. Ganda ng animation niyo po. Salamat kay Emelda Gagelonia. Sabi ni Christian Deopoles, ang ganda ng story niyo po. Idol, lagi po ako nanonood sa inyo. At pa-shoutout na rin po. Yan, shoutout sa iyo, Christian Deopoles. Shoutout sa iyo, Disan Agnes. Iba talaga kapag si Sir Karimlan ang nagkwento at nag-animate. Salute sa iyo, Sir Karimlan, gaganda pa din po ng gawa nyo. Pa-shoutout na din po sa next video nyo. Sabi ni Alexia, napakagaling mo talaga Lodi, pa-shoutout po. Sabi ni Kusojo. Sabi ni Imelda Lucas, pa-shoutout naman po kahit kumakain ako. Lagi ko po itong pinapanood kahit gumagawa ko ng homework. Yan, maraming salamat Imelda Lucas. Hi Karimlan, thanks sa shoutout. Ganda ng episode today. Maraming salamat kay Ma'am Susette Ansal. Shoutout sa iyo, Jake Manggao. Pa-shoutout idol, matagal na po ako nanonood ng videos nyo. Na-miss ko tong old videos nyo po. Ay, napanood ko na. Gusto ko din po mag-share ng mga karanasan ko. Sabi ni Aisel Nicole de Vera, send mo lang po sa karimlanhorrorstories@gmail.com. At shoutout kay Ma'am Rona. Maraming salamat sa pagsubaybay. Pa-shoutout po idol, palagi po akong nanonood ng mga videos nyo. Sabi ni Rain15. At shoutout kay Ma'am Jen Cruz. Maraming salamat sa pagsali sa membership ng channel na ito. Kung gusto niyo makagamit ng mga unique badge na gawa ko, pwede kayo sumali sa membership. Salamat. Shoutout kay Prince Marky Brusola. Pa-shoutout ako, nanonood ako sa iyo habang nagawa ng assignment. Hahaha, ganda talaga ng animated mo. Sabi ni Gildon Donato. Kung nagustuhan mo ang palabas na ito ay click mo lang ang subscribe button at tulungan ako ma-reach ang 100k subscriber at i-turn on ang all notification para updated ka sa mga bagong videos na ipapalabas ko. Okay, sa lahat ng sumusuporta at nanonood, maraming salamat!